Ang nakaraan. At nilabanan na nga ni Jungwon si Wison na gumambala sa kanyang pagme-meditate, at binugbog nga niya ito ng husto, subalit pinigilan din naman agad sila ng babaeng kasama nito, at nagpakilala bilang si Wi Suyon ang disipulo ng association leader. Kaya't gulat na gulat din naman ang Blue Spirit dahil magkamukha silang dalawa. At sa kasalukuyan, habang nagpapakilala si Suyon na siya ang disipulo ng association leader, ay pinigilan din naman ito ni Jungwon sapagkat mayroon pa siyang kinakailangang linawin. At tumakbo naman agad ito papalayo habang walang malay naman si Suyon kung ano ang nangyayari kay Jungwon, at nagtago nga si Jungwon sa isang shelf at tinanong niya ang Blue Spirit kung mayroon ba itong mga anak o kung dati ba itong may asawa. At nagalit din naman ang Blue Spirit sa kanya sapagkat sinabi pa nga nito na wala siya kahit na isa. Kaya't kinumpronta nga niya ito at sinabing siya naman palagi ang umiiwas kapag pinag-usapan nila ang kani-kanilang mga nakaraan. Ngunit sagot naman ng Blue Spirit na kalimutan na nito na mayroon siyang mga anak at nikasal ay hindi ito sumagi sa kanyang isipan, kaya't pinanindigan nito na hindi niya kaano-ano si Suyon. At bumalik na din naman agad si Jungwon sa pakikipag-usap sa babae, at naguguluhan pa din naman siya kung papaano parehong-pareho sila ng mukha ng Blue Spirit, na para bang ang dalawa ay magkakambal. At kung iisiping mabuti kung ipagkukumpara silang dalawa, ay ang matutukoy lang ni Jungwon na pinagkaibahan nila ay kanilang aura, at kung ang Blue Spirit ay mayroong tinataglay na kasungitan at si Soyeon naman ay parang maamong tupa. Ngunit kahit gayon paman ay hindi na lang niya ito kinwestiyon pa sapagkat siya nga mismo ay kamukhang-kamukha din ng tunay na Jungwon, at hindi niya masasabing ang ganitong mga bagay ay hindi mangyayari ng pangalawang beses. At biniro din naman ni Soyeon si Jungwon na bakit ito napatulala at hindi na makapagsalita, dahil ba ito sa kanyang angking kagandahan at siya ay nakumaling dito, at agad din naman itong pinabulaanan ni Jungwon. At sa sagot na iyon ay medyo na-insecure nga si Soyeon dahil tumaas ang kanyang ekspektasyon dito. At bigla din namang humingi ng paumanhin ang ating bida at sinabi niya na ipagpatawad nito ang kanyang inasal at hindi siya nakapagpakilala kaagad. At dagdag pa nga ni Jungwon na siya ang bagong itinalagang squad leader candidate ng Corpse Blood Valley Leader matapos ang kanilang pagsubok na ginanap dito. At siya ay maglalagi lamang ng 2 oras sa sikretong treasury na ito upang kumuha ng isang teknik. At ipinagmamalaki niyang binanggit ang kanyang pangalan na si Mok Jungwon, at bigla din namang napaisip si Suyon na kakaiba din pala ang lalaking ito. At isa pa ay medyo may kagwapuhan din siyang tinataglay kaya't nakuha nito ang kanyang atensyon, at hindi pa nga doon nagtatapos ang magagandang mga kalidad ni Jungwon, dahil kasama pa dito ang pagkabihasa nito sa martial arts, at kung titingnang mabuti ay hindi nga ito edad pa ng 17 taong gulang. At ganito na agad kalakas si Jungwon kaya't hindi na masama kung kukumbinsihin nitong umanib sa kanya ang ating bida. Kaya't biglang nagsalita si Suyon, ngunit binara din naman agad siya ni Jungwon, at sinabi niya na bago pa man ang lahat ay mayroon siyang 2 katanungan na dapat nitong masagot. Kaya't pinayagan din naman agad siya ni Suyon at siya ay naghihintay kung ano ang gustong malaman nito, kaya't nagpasalamat din naman agad si Jungwon sa pagiging mabait nito sa kanya. At ang una nga ay 1 oras na lamang ang nalalabi na oras ni Jungwon sa pagbabasa at paglilibot-libot sa lihim na treasury na ito. Ngunit hindi naman pinapag-alala pa ni Suyon si Jungwon sapagkat bago pa man siya pumunta dito ay mayroon na siyang inareglong mga bagay patungkol dito. At ang pangalawa naman ay itinuro nga ni Jungwon si Wison, at dagdag pa niya na ang kanyang buhay ay muntikan ng malagay sa panganib kaya't kinakailangan niya ng kabayaran sa mga naidulot nito sa kanya. At napaisip din naman si Suyon kung anong klaseng kabayaran ang tinutukoy nito, at nais niyang malaman ngayon din upang hindi na lumaki pa ang gulong ito. At binigyang diin niya ni Jungwon na dahil ay muntikan na siyang mamatay sa ginawa ni Wison, at ang gusto niya na mangyari ay dapat nakatumbas din ang kabayaran na kanyang makakamit. At dahil sa matapang na pahayag na ito na binitawan ni Jungwon, ay nabigla din naman ang dalawa, at ang akala nila ay magiging magaan lamang ang hinahangad nito.
At biglang gumaan naman ang tono ng pagsasalita ng ating bida, at sinabi niya na kung susundin nila ang kanyang hinihiling ay siguradong mawawalan si Suyon ng loyal na tagasunod kaya't gusto niya ng kabayaran na medyo katumbas noon. At sa mga natutunghayan ngayon ni Suyon ay medyo napapabilib ito sa angking talino sa pakikipag-usap at pakikipagnegosasyon ni Jungwon. At ang hinuha nga ng babae na si Jungwon ay napakatusong tao na tinitiyak na magkakaroon siya ng kompensasyon sa pagkakataong ito, at para bang hindi lang limitado sa martial arts ang talento ni Jungwon ani pa ni Suyon. Subalit mayroon din namang naisip ang babae at tetestingin niya ang abilidad ng ating bida na maka-adapt sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Kaya't napagdesisyonan niya ni Soyon na tumbasan kung ano ang hinihingi nito at medyo nabigla nga si Jungwon sa sinabi nito. At inulit din naman ni Suyon ang sinabi ng ating bida na diba ay gusto nito na kapalit ng buhay niya ay buhay din ni Wison. At kung ganun ay ibibigay niya ang kanyang tagasunod at papayagan niya na patayin ito ni Jungwon sa kanyang harapan pahamon na tugon ni Suyon. Kaya't bigla din namang kinabahan si Wison sa sinabing ito ng kanyang amo, dahil magiging katapusan na niya sa lugar na ito, at gayon din naman ang nararamdaman ni Jungwon at ang akala niya ay mamamanipula niya ang sitwasyon ngayon. At patuloy pang ang nagsalita si Suyon at sinabi nito na natapos na itong humingi ng tawad at binali pa nga niya ang kamay ni Wison. At kung iyon ay hindi magiging sapat ay wala na siyang magagawa dito, ngunit dapat siguraduhin lang ni Jungwon na akuin niya ang lahat ng responsibilidad pag ginawa niya ito. Kaya't napatanong din naman ang ating bida kay Suyon kung hindi ba dapat ay siya ang dapat na umako sa lahat ng responsibilidad na ito, ngunit bigla namang napangiti si Suyon at binalaan niya si Jungwon. Na itong si Wison ay isang disipulo ng King of Brilliance, at hindi basta-basta ang master nito. Kaya't dapat nitong pag-isipan ng mabuti ang kanyang hinihingi lalo na dito kay Wison. Kaya't naiintindihan din naman ni Jungwon kung ano ang ibig ipabatid ni Suyon, at kung ang sinasabi niya ay kung gaganti siya dito kay Wison ay siguradong magagalit naman ang King of Brilliance, at sana'y hindi niya pagsisihan ang gagawin nito. At ang nasa isip naman ni Suyon ay kung ano na ang gagawin ni Jungwon, dahil kanina nga ito ay napakatapang sa kanyang pagsasalita. At kung matatakot man ito ay isa lang ang ibig sabihin sa kanyang pagkatao at siya ay puro salita lamang. Kaya't nakapag-isip-isip din naman ang ating bida at sinabi nito na wala naman na siyang magagawa. At kung ang master ni Wison ay ang King of Brilliance, ay takot siyang harapin ang mga kalalabasan ng kanyang gagawin kaya't susuko na lang ito sa kanyang gusto. At nakumpirma nga ni Suyon na bahag pala ang buntot ni Jungwon at hindi nito pinangatawanan ang kanyang mga desisyon. At habang iniisip nga ito ni Soyon ay wala siyang kamalay-malay na mayroon palang ibang gagawin si Jungwon at napakabilis nga nitong nilapitan si Wison ng walang pag-aalinlangan. Kaya't natulala na lang din si Suyon dahil nasa likuran na pala niya si Jungwon at hindi niya inaasahan na hindi nito mababasa ang iniisip ng ating bida. At gayon din naman si Wison na nabigla at nasa tabi na niya si Jungwon na akmang siya ay bibigyan ng isang suntok. At sa nakangising mukha ni Jungwon ay hindi nga nito napigilan ang kanyang sarili, at tuwang-tuwa siya na makapaghiganti, at pinakawalan na nga nito ang kanyang kamao, na tumama nga sa mukha ni Wison at ito ay napahiga sa sahig. At nagalit din naman si Wison sa ginawang ito ni Jungwon kaya't siya ay napasigaw at minura ito ng saglit, at binara din naman agad siya ng ating bida at sinabi nitong bakit nagsasalita ito. At hindi din naman maintindihan ni Wison kung ano ang ibig sabihin ni Jungwon dahil nabigla lang siya sa lahat ng mga nangyari sabay hawak sa tama sa kanyang mukha. Ngunit dagdag pang ang sinabi ni Jungwon na di ba kung magsalita si Wison ay papatawan ito ng parusang kamatayan ni Suyon at dahil doon ay naalala nga ni Wisong na iyon ang naging babala sa kanya ni Suyon. At dagdag pang ang panunukso ni Jungwon na dahil nagsalita ito ay wala na siyang magagawa sa kung ano man ang mangyayari sa kanya, at hindi din naman nakasagot pa si Wison at siya ay takot na takot para sa kanyang kaligtasan. At gayon din naman si Suyon na hindi makapaniwala na ginamit ni Jungwon ang kanyang sinabi upang baliktarin ang lahat. At sa panunuksong pananalita ng ating bida ay sinabi pa nga nito na para bang naloko na ang lahat. Dahil ang gusto lang niya ay sapakin ito ng isang beses at pakawalan na ngunit dahil sa ito ay nagsalita ay sigurado na ang kanyang kamatayan.
Kaya't napangisi na lang din si Suyon sa biglaang pagmamanipula ni Jungwon sa sitwasyon nila ngayon, ang indirektang pagpatay kay Wison at gagamitin si Suyon upang siya ang masisi ng King of Brilliance at talagang napakatuso ng taong ito. At nagmakaawa din naman si Wison kay Suyon na kung gagawin niya ito ay siguradong magagalit ang kanyang master at hinding-hindi siya nito mapapatawad. At dahil sa mga nasasaksihan nga ni Jungwon ay napapasabi na lamang ito na isang napakalaking kahihiyan si Wison. At sa inis nga nito ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Jungwon at sa isip niya ay ito ang nagpasimula ng lahat. Ngunit sinagot din naman siya ni Jungwon na kung sinusubukan ba nitong manipulahin ang utak ng kanyang amo sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang master. At pangiti pa ngang sinabi ni Jungwon na huwag nitong bigyan ng kahihiyan si Suyon, at siya ay pumayag na lang na mamatay ng walang kalaban-laban at tanggapin nito ang lahat ng kaparusahan ng kanyang ginawa. At sa mga naririnig na ito ni Wison ay ubod langit ang inis na nadarama nito kay Jungwon sapagkat wala nga siyang maisagot dito, ngunit bigla din namang mayroong naisip si Suyon at siya ay napangiti na lang din. At tuluyan na ngang tumawa ng napakalakas at hindi niya inaasahan na ganito pala ang kalalabasan ng kanyang paghahamon kay Jungwon. At napapabilib nga ito na sa sandaling panahon na iyon ay naisipan agad ni Jungwon na gumawa ng plano na makabubuti sa kanya at napatunayan na nga niya sa pagkakataong ito na hindi puro lang salita ang ating bida. Ngunit kahit gayon paman ay sinabi din naman nito na kung kino-konsidera niya pa ang ibang mga mangyayari. At kung papatayin ni Soyon si Jungwon sa lugar ni ito ay pupwede din niyang mapagtakpan ang mga pangyayari na yon na para bang wala lang ang lahat. At sinagot din naman agad siya ni Jungwon na kung seryoso ba siyang gagawin niya ito, at kung handa itong harapin ang magiging kaparusahan kung hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Ngunit sa isip din naman ni Soyon ay talagang ang napakatuso at walang takot itong si Jungwon at may paninindigan sa kanyang sarili. Kaya't bigla nitong sinabi sa harapan ni Jungwon na gusto niya ito at ganitong klase ng tao ang kinakailangan niya na mapabilang sa kanyang mga tapat na tagasunod. At sa laking gulat ni Wison ay parang pumunta sa pabor ni Jungwon ang sitwasyon ngayon, at nakita pa nga niya na inihagis ni Soyon ang kanyang plaki, at ibinigay niya ito kay Jungwon. At ang plaking ito ay ang nagsisilbing token ng pagkakakilanlan ni Suyon, at posible niya itong magamit kahit saan at kahit kailan niya gustuhin. At sa pagbibigay na ito ng token ni Suyon ay papayagan niya ang kahit na anong request ni Jungwon at ito ay kanyang tutuparin. Kaya't nagtataka din naman si Jungwon kung bakit niya ito ibinigay sa kanya. Ngunit sagot din naman ni Suyon na ito ay para sa buhay ni Wison, dahil nabanggit pa nga nito na gusto niya ng kompensasyon na katumbas sa buhay niya. At napapaisip na lang din si Jungwon na akala niya ay papatayin nito ang kanyang tagasunod o di kaya ay tatraidorin siya, ngunit hindi na din masama ang token na ito, at tinanggap na nga ni Jungwon ng buong puso ang ibinigay sa kanya ni Soyon. At sinabi din naman ng babae na huwag siya nitong pasasalamatan at ikonsidera niya itong isang investment at hindi din naman maintindihan ni Jungwon kung ano ang ibig ipabatid ni Suyon. At sa pagkakataong ito ay buong kumpiyansang inalok ni Soyon si Jungwon na sumali sa kanya at dagdag pa nga nito na kung hindi niya na itatanong ay balak niyang maging isang association leader balang araw. At para makamit ang lahat ng iyon ay kinakailangan niya ng mga tao na may kakayahan tumindig para sa kanya. At kung papayag man si Jungwon ay siguradong magkakaroon siya ng magandang buhay at aalagaan siya nito ng mabuti kaya't huwag na itong mag-alinlangan pa at umanib na sa kanya. Ngunit buong buo din naman na ang loob ni Jungwon at siya ay humingi ng paumanhin kay Suyon dahil napagdesisyonan na niya na siya ay tatanggi. At ang kanyang rason ay ayaw niya ng mga kaguluhan at kapayapaan lamang ang kanyang nasa puso at isipan. Kaya't napangiti na lang din naman si Soyon sa sinabing ito ni Jungwon at alam niyang ayaw lang nito sa kanya, sapagkat kalat na nga sa lugar na siya ang pinakamahina sa lahat ng mga nag-aasam na maging isang association leader. At ang kanyang mga senior ay nakakuha na din naman ng maraming mga talento, kaya't puno na sila. At wala na siyang ibang mahahanap pa ng isang amo na tatratuhin siya ng kagaya ni Soyon. At darating din ang panahon na mapipilitan siyang gumawa ng kanyang desisyon at pumili sa kanila, kaya't tinanong nga niya si Jungwon na kung magiging oportunidad pa ba ang pagpili nito sa mga oras na iyon.
At sinagot din naman agad siya ng ating bida na walang mali sa kanyang gagawin, at kung sa pagkakataong iyon ay kung pipiliin pa din ba ni Suyon na umanib sa kanya si Jongwon. Kaya't napatingin na lang din naman ang babae at wala na siyang magagawa kung ito ang piniling landas ni Jongwon, at sa kanyang mga nakikita ngayon ay meron pang ibang mga plano si Jongwon at sumasalamin din naman ito sa mga mata ng ating bida. At kauna-unahan naman itong nangyari kay Suyon na siya ay tinanggihan ng kanyang nire-recruit at hindi niya makakalimutan ang araw na ito. Kaya't habang paalis ito ay dagdag pa din naman niyang sinabi na bilib siya sa tiwala niya sa kanyang sarili at hihintayin niya kung tama ba ang kanyang mga desisyon. At aasahan din naman ni Suyon ang pagtatagumpay ni Jongwon at gagawin din naman lahat ng ating bida upang hindi ito ma-disappoint sa kanya. Subalit medyo naiinis din naman ang Blue Spirit sapagkat hindi nito sinunod ang kanyang utos na sumapi kay Suyon. Kaya't napapaisip na lang din si Jongwon na baka disappointed ang Blue Spirit sa kanya sapagkat ito na ang tsansa niya para may masaniban na bagong katawan na kamukhang kamukha niya. At dahil dito ay napagdesisyonan nga ni Jongwon na umalis na sa lugar na ito, ngunit habang pababa siya ay mayroon itong napansin na kakaibang aura sa paligid. At iyon nga ang pintuan na sinasabi ni Muon na huwag niyang lalapitan dahil pinagbabawal ito sa kanila, at habang siya ay papalapit dito at ang enerhiyang kanyang nararamdaman ay palakas ng palakas. Kaya't bigla siyang napahinto at tinitigan ito ng husto at para bang naninigurado kung tama nga ba ang kanyang nararamdaman, at sa gilid niya ng pintuan ay nag-umapaw ang kakaibang enerhiya na kinakatakutan sa lugar na ito. At ang partikular na section na ito ng lihim na treasury ay nagtataglay ng napakaraming demonic energy. At hindi din naman maganda ang kutob ng Blue Spirit sa kwartong iyon at walang magandang mangyayari doon. At dahil sa napaka-curious ni Jongwon na malaman ang nasa loob ay pumunta nga ito at doon ay nakita niya ang isang box sa sentro ng kwarto. At dito nga nagmumula ang lahat ng mga demonic energy na nag-umapaw sa kwarto. Kaya pala isipan na lamang kay Jongwon kung ano ang nasa loob ng box na ito. At bigla din naman niyang narinig na mayroong sumisigaw sa ikatlong palapag kaya't napatingin ito. At dito ay makikita nga si Muon na nag-aalala dahil punit-punit na ang mga pahina ng mga librong nakakalat sa sahig. Subalit hindi din naman ito binigyan ng pansin ni Jongwon at nagpatuloy pa din siyang pumasok sa loob ng ipinagbabawal na kwarto. Ngunit habang ilang hakbang pa lamang ang kanyang tinatahak, ay mayroon na siyang narinig na nagsalita ng kanyang pangalan at ganitong-ganito ang pagkakatawag sa kanya ng kanyang yumaong lolo. At ang boses na ito ay nanggagaling sa box at patuloy na iniinganyo si Jongwon na lumapit pa dito, at bigla ngang nagpakita ang imahe ng kanyang lolo sa tabi ng box at humihingi ito ng tulong sa kanya. At inusisa nga ito ng mabuti ni Jongwon dahil hindi siya makapaniwala na ito ang espiritu ng kanyang lolo. At bigla din namang napatanong ang Blue Spirit kay Jongwon kung ano ang kanyang nakikita, at sinabi din naman ng ating bida na kung nakikita din ba ng Blue Spirit ang imahe ng kanyang lolo. Subalit sinagot din naman siya nito na walang nakikita ang Blue Spirit na kahit ano, kaya't ang naging hinuha ni Jongwon ay illusion lamang ito at hindi ang kanyang totoong lolo. Ngunit bigla din namang nagalit ang espiritu sa loob ng box sa Blue Spirit dahil nakikialam ito sa kanyang magiging biktima at tinawag pa nga niya ito na isang mababang espiritu kaya't sobrang inis na inis ang Blue Spirit. At kasabay naman dito ay inutusan ng espiritu sa box si Jongwon na buksan ito at makikita niya ang kanyang hinahanap. Ngunit may konting pag-aalangan din naman ang ating bida kung susundin niya ito o hindi. At patuloy pa din naman siyang inaakit nito, at sinabing kung gagawin nito ang kanyang utos, ay ipagkakaloob niya ang kahit na anong hilingin ni Jongwon dahil ang espiritong ito ay ang tinatawag na ruler of death. Ngunit hindi naman ganoon kadaling magpapautos si Jongwon kaya't napangiti na lang ito, at ang hinihinala ng Blue Spirit ay mayroong nakakulong na halimaw sa loob nito, at kaya lang nakakausap nila ito dahil mayroong crack ang box. At nagtataka naman ang espiritu kung bakit siya naririnig ni Jongwon at ang sagot din naman ng ating bida na siya ay isa ding shaman. Kaya't nabanggit din naman ng espiritu na kung kilala ba nito ang taong nagpunta dito sa kwarto kamakailan lang na mayroong 3 mata. At tama nga ang narinig ni Jongwon dahil 3 nga ang mata ng nilalang na iyon at isang mythical creature na ipinanganak bilang isang tao.
At ayon niya sa mga kasabihan na kapag mayroong ganitong klasing nilalang, ay magdadala ito ng sakuna at kalamidad kaya't habang bagong panganak pa lang ay pinapatay na agad sila. At matapos nga noon ay wala nang nakadetect sa kanya, at parang invisible lang siya sa lahat ng mga pumapasok dito. Ngunit nagsalita din naman ang Blue Spirit at sinabi nito na imposible na kaya nitong burahin ang kanyang presensya. Kaya't napabilib din naman ang espiritu na nasa box at ang mahinang Blue Spirit ay mayroon din palang alam. Kaya't galit na galit din naman ito sa espiritu at siya ay hinahamak, at sa pagkakataong ito ay nagkaroon din naman ng magandang plano si Jungwon. At naintindihan din naman ng Blue Spirit ang nais na gawin ni Jungwon at napapabilib pa nga ito, dahil magaling ang ating bida sa pagpapaamo ng familiar spirit katulad niya. Kaya't ang gagawin niya ni Jungwon ay babawasan nito ang demonic energy sa pamamagitan ng paghigop dito. Ngunit nagsalita din naman ang espiritu at sabi niya ay huwag siya nitong mamaliitin dahil lamang siya ay nakakulong sa box. At pabigla pa nga nitong nabanggit ang lolo ni Jungwon at kung namimiss niya ba ito. Kaya't dahil doon ay pinagbigyan niya ni Jungwon ang espiritu at papakawalan na nga niya ito. Ngunit sa isang kondisyon, kaya itinaas na nga ng ating bida ang kanyang kanang kamay upang magsimulang higupin ang mga demonic energy. At inumpisahan na nga ni Jungwon ang kanyang ritual of attachment at ubusin niya ang enerhiyang nakapalibot dito. At dahil doon ay nagsimulang magmakaawa ang espiritu, natigilan na nga ni Jungwon ang kanyang ginagawa, at hindi na lubos maisip ni Jungwon na napakarami pala ng mga demonic energy ang espiritong ito. At mas lalong ginanahan ng ating bida, dahil kaunti pa nga lang ang kanyang nakukuha, ay katumbas na ito ng 50 dark energy ng mga tao, at hindi na nga mapipigilan si Jungwon dahil ang plano nito ay pahinain ang espiritu. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa, ay parang kakaiba ang kanyang nararamdaman, at sinabi din naman ng Blue Spirit na sapat na ang kanyang ginagawa, at pwede na niyang mapaamo ang espiritu at gawing familiar spirit. At sinunod niya ni Jungwon ang utos ng Blue Spirit at sisimulan na nga niya itong paamuhin. Ngunit habang papalapit na nga ang atake ni Jungwon, ay mas dumami pa nga ang demonic energy na lumalabas sa box. At sa laking gulat nga niya ay bigla itong sumabog sa kanyang harapan. Kaya't napaurong si Jungwon at ramdam na ramdam niya ang pagbalik ng kanyang atake sa kanyang kamay at nanginginig-ninig pa nga ito. At sa pagkakataong ito ay nagsimula na ngang bumuka ang box at palaki ng palaki ang mga crack dito, at nabigla nga si Jungwon sa kanyang nasasaksihan at nagkamali siya ng ginawa. At gayon din naman ang Blue Spirit na hindi makapaniwala na makakatakas na ang espiritu. At unti-unti na ngang pumalibot ang mga demonic energy sa paligid ng kwarto, at lumabas nga ang mga malalamig na pawis ni Jungwon dahil nagkamali siya sa pagkalkula ng espiritong ito, at hindi na nga makapagsalita ang Blue Spirit dahil ang utos niya ay nagdahilan ng pagkacrack ng box. At habang papalabas ang espiritu ay napapabilib nga ito kay Jungwon dahil kaya niyang kumontrol ng dark energy, at dahil doon ay nasira nga ang kahong ito na gawa sa sagradong puno. At pangiting sinabi pa nga ng espiritu na ito na ang kanyang pinakamaswerteng araw dahil siya ay makakalaya na sa pagkakakulong, kaya't naiinis din naman si Jungwon dahil siya ay naloko nito. At ang espiritu ay nagpapanggap lang pala na mahina na upang samantalahin ang kanyang kawalang alam. At sa pagkakataong ito ay nagpakita na nga ang napakalaking scroll sa harapan ni Jungwon at napapaloob dito ang isang magandang painting ng bulubunduking tanawin. At napalibutan din naman agad ito ng mga dark energy na nagkalat sa loob ng kwarto, at biglang sumulpot dito ang isang nilalang na mayroong nagbabagang mga mata. At inumpisahan na din naman na nitong nilabas ang kanyang paa, upang makatakas na nga dito. At hindi naman makapaniwala ang Blue Spirit sa kanyang mga nasasaksihan, at pinayuhan niya si Jungwon na hindi na niya ito makakayang labanan sa kanyang estado ngayon. At unti-unti nang natipon ang napakarami at napakalawak na mga dark energy sa isang lugar lamang. At kaugnay sa pangyayaring ito ay mayroon niyang isang libro na tinatawag na Classic of Mountains and Seas na naglalaman ng sari-saring mga mythical creatures, mga rehiyon at mga pamahiin. At ang pinaka-tinutukoy nga doon ay mayroong isang nilalang na nabubuhay ng napakatagal na panahon na ang nakalilipas, at ito ay isang halimaw ng Sacred Beast Realm.
At tinanong pa nga nito si Jungwon kung siya ay natatakot at nanginginig na sapagkat nagkaharap na silang dalawa. Kaya't napapatingin na lang din naman si Jungwon at isang ang halimaw ang kanyang nakatapat ngayon.